kinlear siya ng DPWH. Doon ako nagulat. Sabi ko, aba, totoo nga. Ito. Ayan o. Sabi dito, ayon mismo sa DPWH, walang ghost project sa Quezon City 1st District. Ang lupit. Walang multo sa akin distrito. Yan ang sinabi ni Arjo Atayde. Walang ghost project sa atin. At nilinaw rin ng DPWH na sa 69 na umano yung mga ghost project na lubas sa media, 7 sa mga ito ay nasa distrito ni Atayde. Kumpirmado namang na kompleto ang 5 sa mga ito habang natigil ang 2 po dahil sa mga hindi na-resolve ang problema. Kabilang ang nasuspending proyekto sa Mariblo Creek. Nakadokumento at meron ding photographic evidence ang lahat ng proyekto. So ibig sabihin, walang ghost project si Atayde. Bakit parang siyang diin na diin? Kasi nga po, idinidikit yung father ni Atayde sa mga Diskaya. Sino ho ba si Diskaya? Si Diskaya lang naman ang unang nagbanggit na may tinatanggap si Saldico at si Martin Romualdez. Yon. So, kung sino man ang, alam mo yun, kung sino man ang dumikit o nakausap, siguro dating magkakilala ho itong yung tatay at si Diskaya. So, ikinunik na nila. Kasi nga mahilig nga sila mag-connect ng ganyan. At alam natin yung mga Duterte supporter. Kasi yung ang Davao Oriental na-connect sa Davao City. Yung mga tatanga-tangang bayaran nilang vlogger, ikinunik. Ako, alam ko kasing bayad yung mga yon. Alam ko may bayad yung mga yon. Hindi ba sila sinabihan na magkahiwalay ang Davao Oriental at saka ang Davao City? Hindi ba sila sinabihan? Malamang sinabihan sila. Alam din nila siguro yun. Kaya lang, ang tao, siguro, para lang masabing Davao, kasi maraming Gen Z. Marami talagang tangan sa Gen Z na, pareho lang yan, basta may word na Davao. Tatanga-tanga. TikTok lang ng TikTok ang inatupag. So, kaya nila ginagawa yan. Even if they know na mali. Di ba? So, anong ibig pong natin sabihin, mga kababayan? Pagdating sa connect-connecta, kahit walang connect, ikino-connect nila. Ganun po ang sistema ng mga troll at gobyerno ngayon. Laging i-connect. Kahit walang kaya nga, itong si Diskaya, pilit na ikino-connect dun sa anak na si Atayde, yung congressman. Perfect Perfect script, perfect story, perfect noise. Maingay ito Palabasin natin na maraming ghost project sa Atayde dahil meron siyang koneksyon sa Diskaya. Na-target mo na yung si Diskaya. So, maingay pa yan. Di ba? So, 2 birds in 1 stone. Tinamaan mo yung 2, mag-iingay yan. Pag nag-ingay yan, Martin, ligtas ka na naman. Animal ka. Gago! Galing Hindi, alam nyo, magaling talaga ang gobyerno na to. Magaling. Mantakin nyo, yung mga dilawan tayo tsaka mga pinklawan, nauto nila, na, wag nyong pare-resignin si Marcos kasi kung hindi, si VP Sara Duterte maging presidente. Gusto nyo ba yun? Nauto nila Magaling talaga mag-ututong mga gobyerno. Buti na lang, marami pa rin hindi ututo. Di ba? Pero ganyan talaga ang dahilan At nako, marami pa po yan. Bukas may papakita tayong mga pictures, pruweba. Kinukuha natin yung mga pruweba. Alam naman tayo, hindi tayo papahig na walang ebidensya. Pictures and video ng lugar na yon. Ako sana nga ma-interview natin itong si Atayde, si Congressman Atayde. Diretsuhan, with Banateros, Banat ba yun? Diretsuhan, ano ba? Ilang taon na kayo ni Maine? Showbiz pala yung tanungan. Ano nagustuhan mo kay Maine? Yung pala ang tanungan, putang inang yan, hindi pala tungkol sa project. Hayop yan. Ano nararamdaman mo nung si Maine at saka si...
Hindi, pero alam mo, ang magaling na artista ito si Atayde. Napanood ko yung kanyang pelikula na Bagman ba yun? Tama. Oh, napanood ko yun. Maganda yung kanyang pelikula na yun. Oh, anyway, ito ba? Pag-usapan naman natin itong... alam ko marami sa inyong mixed feelings about this. Nilinaw naman ng Office of the Ombudsman na nasa mabuting kalusugan si Ombudsman Boying Remulla. Kasunod yan ang paglahad ng kalihim na nagkaroon daw siya ng leukemia matapos sumailalim sa quintuple heart bypass surgery noong taong 2023. Pagtitiyak ng Office of the Ombudsman, determinado sila na panagutin ang mga responsable sa flood control scandal. Ang pangalawang buhay raw ni Remulla ay nagbigay sa kanya ng determinasyon at paninindigan na wala raw siyang dapat ikatakot o kaya'y ipagpaliban. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow. Alam mo, bakit mixed feelings? Ewan ko sa inyo. Basta mixed feelings ng ibang tao dyan eh. Oh, maraming dyan na parang inaano nila na, hindi ako, ito lang, simple lang. Alam mo, Secretary Remulla, hindi pala, Ombudsman Remulla, mag-retire ka na. It's not worth it. I'm telling you, it's not worth it. Hindi ka na ganun Even if sabihin na natin na sabi nga nila, ang cancer hindi ho na totally heal yan. Yan po ay bumabalik in a way. And I know that because, di ba, nakakwento ko naman na sa inyo. Alam ko yan. Kaya nga, ko sa'yo, mag-concentrate ka na lang sa family mo o mamasyal-masyal ka na lang. Alam mo yun, enjoy life. Diba? Kasi hindi naman na siguro masama na ikaw ay tumigil na sa politika. Diba? Life is not all about politics. Enjoy your life instead of ruining your reputation. Kasi ngayon, habang tumatagal na nagtatrabaho ka, maalala ka sa kasaysayan na ikaw ang most hated DOJ Secretary, most hated Ombudsman na hindi alam kung paano na-appoint. Alam mo yun? Sirang-sira ng reputasyon mo eh. Ikaw isa sa mga dahilan kung bakit allegedly na-kidnap itong si Pangulong Duterte sa papuntang Dahig. Ano mo yun? Ikaw, nasira eh. Nasira talaga. Gusto mo pa bang masira? Unless merong utos sa'yo na linisin sa ombudsman. Hindi natin alam. Kasi ako halimbawa pa ako pag nalaman kung meron tayong hindi magandang sakit, hindi na ako yung gagawin ko na yung mga importanteng bagay na o di kaya alam mo yun, hindi na ako magaganyan-ganyan pa. Hayaan kong, siyempre, you're going to try your best, di ba? Na iwan ang mundo na ito na maganda ang pangalan mo. Ganyan? Gusto mo ganyan ang pangalan mo? Ang ina, shit. Hindi ako papayag na ganun. Diba? Ay, naku. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.
pinipiling kulay. Wala kaming kinikilingan, basta para sa bayan kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng